Can you tell us about your background and what motivated you to work abroad? So, bakit nga ba ako nag-abroad? Simple lang, para sa pamilya. Gusto ko lang naman makatulong sa mga gastusin sa bahay at makapag-aral yung mga anak ko. At syempre para matulungan ko yung mga kapatid ko at magkaroon din ng sariling ipon at bahay balang araw. Mahirap kasing humanap ng trabaho sa Pilipinas na sapat yung sweldo para sa lahat ng pangangailangan. How did you prepare yourself physically, mentally, and financially for working abroad? So, paano ako naghanda? So, maraming bagay ako na pinaghandaan, pero ito yung tatlo na talagang inano ko sa sarili ko. Na una, sa katawan, hinanda ko yung pangangatawan ko, nagpa-medical ako at sinigurado kong malakas yung resistensya ko. Pangalawa, sa isip. Kasi, syempre, inihanda ko rin yung sarili ko na mag-isa lang ako doon at wala akong matatakbuhan agad kapag may problema ako. At yung panghuli, syempre sa pera. Nag-ipon ako ng pambayad sa agency ko at para sa mga papeles ko. Minsan nga, nanghiram pa ako sa mga kamag-anak ko para lang makaalis at makapunta sa ibang bansa. What are the biggest challenges you face in your workplace and how did you overcome them? Ang pinakamahirap na hamon sa trabaho ay syempre yung pagod at yung higit sa lahat yung homesick. Kasi ang hirap nang malayo ka sa pamilya mo. Tapos minsan mahigpit pa yung boss. Nalalagpasan ko to sa pamamagitan ng pagdarasal ko at pag-iisip na para to sa pamilya ko, kaya ko to ginagawa. Ayun, yun lang talaga yung lagi ko nagiging sandigan sa tuwing nahihirapan ako at napapagod na ang pagdarasal at pag-iisip na ginagawa ko to para sa aking pamilya. How would you describe your living conditions abroad? Yung tinitirhan ko doon, meron naman kaming designated na kwarto na para sa amin. Kasi meron din akong isang kasamang Pilipino din doon na DH din. Ayun, magkasama kami sa isang kwarto. Tapos para siyang double deck, ganun. Tapos, hindi naman siya kagandahan, yung parang sapat lang siya na meron kaming matutulugan. Ganoon, sapat lang din siya na pahingahan. Okay na rin kasi ligtas naman kami doon. Tsaka, syempre, mas nakakatipid pa. Tsaka, mas malaki yung naipapadala namin sa Pilipinas. Kasi nga, hindi na kami nagbo-boarding house or nag-apartment. Kasi, may space na kaming mga katulong nila doon sa bahay nila. What are some of the cultural adjustments you had to make living in another country? Paano yung adjustment sa buhay doon? So, kailangan masanay ka una-una sa pagkain nila kasi ibang-iba yung lasa kumpara sa mga kinakain natin sa Pilipinas. Tapos, yung panahon, kasi, sobrang init. Baga doble yung init dito kumpara sa Pilipinas. Sobrang init. Tapos minsan naman may panahon na biglang malamig. Ganun. Pero mas madalas dito yung mainit. Pati yung mga, rules sa mga kalsada nila, tsaka yung mga kasuotan, ganun. Kasi nga, di ba, yung mga tao dito, mga balot na balot sila. Baga minsan, yung iba makikita mo, mata lang talaga yung kita sa kanila, ganon. Minsan bawal kami lumabas ng parang expose yung, bawal kami naka-t-shirt, ganon. Minsan. Ganon yung mga adjustment. Kasi, ang daming rules na dapat talagang sundin.
What support system or organizations have helped you during your stay and abroad? Yung mga tumutulong sa akin doon, yung mga kapwa Pinoy ko rin. Sila yung nagiging pamilya ko habang nandun ako. Minsan, lumalapit din sa embassy kapag may malaking problema. Ganon. How do you think the government or community organizations can better support OFWs? Paano makakatulong ang gobyerno? So, ayun, sana mas bilisan nila yung pagpoproseso ng mga papeles namin. Tapos sana, mas madali na silang lapitan kapag may emergency kaming mga OFW. Sana rin mas marami pang kaming matanggap na tulong sa mga gustong magnegosyo pag uwi sa Pilipinas. Kumbaga, yung suporta ba? Ganon. Is there anything else you would like to share about your life and experience as an OFW? Mensahe ko para sa ibang mga nagbabalak na mag-OFW, ang pag-abroad ay hindi siya biro, hindi talaga. Kailangan natin ng matinding tiyaga at syempre dasal. Tsaka hindi porket nasa abroad ay mayaman na, ganon. Kasi yung iba, pag naisip na nalaman na nasa abroad si ganto, si ganyan, akala nila mayaman na. Hindi. Ibang-iba. Mahirap maging OFW. Tapos, lahat ng pinapadala namin, galing yon sa dugo at pawis namin. Kaya, sana kaming kung nagbabala kayo mag-OFW, kailangan pag-isipan yung maigi at kailangan handa kayo sa mga pagsubok na haharapin nyo pagdating nyo dito. Yun lang. Good luck sa ating lahat. Good luck sa mga soon OFW. Pinagmamalaki ko kayong lahat. At sana pinagmamalaki rin tayo ng buong Pilipinas. Tayo mga OFW ng Pinas. Salamat sa pakikinig sa kwento kung paano ako dito sa ibang bansa at kung paano ang buhay ng isang OFW dito sa ibang bansa. At sana maging tulong itong interview na to sa mga gustong mag-OFW at para magkaroon sila ng insights kung ano ang totoong buhay ng OFW dito. At para malaman din ng ibang tao at ng bawat isa